Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel, Tambayan Vlog Official. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa loopings and termination ng ESP3 Edward panel. Ito po ay addressable. So, akin din ituturo kung ano-ano mga connections and ano yung mga device na nakapaloob dito sa ating panel. So ito po, ang ating gagawin ay for example lang po ito. For example po ang connection. Pero ito po yung totoong connection niya. Hindi po tayo naroon sa mismong site para ating gagawin kasi po hindi po pwede yun. Kunyari, dito na lang po natin gagawin sa isang board. Okay? Bago po natin ipagpatuloy ang ating panonood at pag-aaral, akin pong hinihiling sa mga bago po na mga naririto sa aking channel, huwag po sanang kalimutan i-likes, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang all button para updated po kayo sa ating mga susunod na video. So ngayon guys, atin nang ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. So una, sasabihin ko po sa inyo kung ano-ano ating mga device na nakakonect dito sa ating ESP3 panel. So, ang ating looping, meron po tayong dalawang wires. So, meron tayong start and meron tayong return. Ito po ito siya. Ito, start and return. Ito ay nakakonect sa ating loop card sa ating panel. For example, nandito po yung ating panel. Okay? So, ito ang Siga PS, no? Siga PD. Ito yung terms sa ating ESP3 sa kanilang mga device. So, meron tayong XRD, Siga XRD. Ito po yung heat detector. Huwag po tayong magkakamali, no? Take note. Take note ito. Pare-pareho sila. Pero baka mamaya magkamali kayo. Meron po nakalagay dito na XRD. Ito po yung heat detector. So, pag heat detector, hindi po natin pwedeng ilagay doon sa nakaprogram na pang heat detector. Kailangan po pang smoke detector lang din. Okay? So, meron po tayong IB. Meron tayong Siga IB. Meron din tayong standard base, no? Siga standard base. SB kung tawagin. Ito yung IB and SB. Dalawang klase po yung ating SB, no? Ang SB na isa, meron po tayong 7 terminals. Pero ito, normal na karamihan na ating ginagamit is yung ano lang po yung terminals. So, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya paano po yung connection ito. Bakit meron tayong 6 at 7 terminals. Okay? Meron din tayong horn. Yung strobe light. Okay? At meron din po tayong CT1. Ito ginagamit karamihan pang auxiliary nila sa ating mga aircon, no? Sa mga pako at saka sa mga valve ng ating fire pipe, sa mga valve nila. Okay? Gagawin nila, nakakabit po sa float switch. Meron din po tayong CR, no? Sa mga aircon, ginagamit din po ito karamihan sa aircon. Okay. Now, meron din tayong police station. Okay? So, ngayon ituturo ko sa inyo ngayon. Papakita ko paano ang connection. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung for example, no? Andito po yung ating mga wirings nasa likod po niya. Nasa likod. So, kasi para maimis po, ginawa natin ng ganito.
Ito. Yung loopings niya nakaganyan, no? Ha? May in and out, in and out. So, isang looping lang po yung ating ginawa. Bagaman sa isang panel ay marami pong loops o maraming card ang nakapaloob doon para ito po ay pagkonektahan ng ating mga loopings. Ang ating gagawin lang po ay isa lang, no? Isang loop lang. Isang way lang ng ganyan. So pag sinabing loop, meron siyang pabalik, no? Dapat kung anong voltahe na naririto na isinusupply niya, siya ring makukuha mo dito. Meron tayong class A and class B. So meron tayong positive A, negative A, at saka positive B, negative B. So, pag sinabing negative B, pag sinabing class B, kailangan po nakakabit po itong dalawa. Pag sinabing class A lang, isa lang po nakakonect. Either yung return or yung ating start. No? Start or return, I mean. So, ituturo ko po sa inyo paano po pagtotroubleshoot sa mga susunod na ating mga videos kung inyo pong susubaybayan ang ating pag-aaral o pagtuturo sa ating EST3 fire alarm panel. Okay? So, ang looping, ito po, for example, ito po yung start. Papunta po dito. No? Dito. Dito na siya. Papakita ko sa inyo. Dito. Ito siya, no? Okay. Medyo kailangan natin i-focus yan. Okay. Ito. Itong isang wire dito po, siya po yung ang ating positive, itong dalawang to, no? Yung isa, siya yung in, manggagaling dito. So, kailangan, pag nag-terminate po tayo, meron po tayong multimeter, no? Para sukatin natin kung alin yung in. Ito yung in, isa. Tapos, ikakabit natin dito sa isang terminal. Always, nandito po yung in. In positive. In positive, in negative. Okay? So, ito yung out negative. Ito na yung papalabas. Papunta na ho dito sa ating isang device. Ito, gaya ho ng sabi ko, marami po nakapaloob ng mga device sa isang loop. So, ito, CC1. Ang gagaling po dito sa ating isang device na smoke detector, papunta po dito sa isang device na CC1. Ito po yung CC1 natin. Control module din natin to. So, okay. Papunta po dito, in and out. So, meron po tayong mga numbers dito. Huwag po tayong magkakamali. Meron tayong numbers, no? Ang numbers ay nag-i-indicate ng positive, negative ng ating mga loops. In and out, positive. Positive in, negative in. Positive out, negative out. So, wag po tayong magkakamali. Meron po tayong numbers dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito sa CC1. So, pag nalito po tayo o nagkamali sa ating connection, mangyari po, hindi po gagana ang ating looping. Wala pong babalik sa return natin na supply. Okay? Sa mga susunod na ating mga video, ituturo ko sa inyo kung ano ang voltahe na pumapasok o paano po ang pagto-troubleshoot sa bawat device. Okay? At paano natin ma-determine kung saan yung troubles. Meron din tayong RM. So itong out, in ito, papunta ho dito. In positive. Ito.
tapos out positive, papunta na po yung out, papunta na po dito sa isa nating device sa RM. Ito po yung RM. So, ang RM natin ay ito po ay kinokontrol ng ating CT1 na naroon sa ating booster. So, ipapaliwanag ko sa inyo sa mga susunod nating mga videos, yung mga connections, kung ano po ang silbi nito o kaya anong tinatrabaho nitong ating RM at CC1. Kasi po, meron po tayong isang looping pa o isang wires na papunta ho dito, negative, positive, may in and out din siya, papunta ho dito. Ang supply po na nanggagaling dito ay 26 to 28. Okay? Dito. Samantalang dito, ang supply po natin is 20 lang po. 19, 20 like that. So dito, huwag po tayo magkakamali na baka magpalit po. Yung supply nang gagaling sa booster, kasi ito po, sa banda rito, ito yung manggagaling sa booster. Hindi po natin pag-iisahin ang ating pag-aaral. No? Ang aking ituturo sa inyo ay tungkol po sa looping muna ng ating mga device manggagaling sa ating loop card. Saka na natin po pag-usapan yung tungkol sa ating booster, BPS kung tawagin, no? Okay. So ito po, manggagaling po dito. Itong number 8, number 9 and 10, ito po yung papunta po sa ating strobe light, no? Sa ating horn. Na pagka may alarm, iti-trigger niya po. Sasabihin po ng ating CT1 na nandoon sa ating booster na nakakonect po dito at saka dito, ilulog po natin dito in, out, papunta po dito, no? Iti-trigger niya po, sasabihin niya meron po tayong alarm. So, i-alarma ka po nito. Okay? I-alarma niya po. Yan po ang connection niya. So, i-connect po natin ang ating device sa ating ito, 1 and 2. 1 and 2. Okay? Yan. Okay. Yung number 10 po, siya po yung positive natin at saka yung 9, yung negative. Dito naman po sa in natin, sa in, ito po yung ating 1, 2, 3, 4. Okay? Ang 4 po, ito yung positive in natin. Positive in. So, ang 3 natin, ang negative in. Positive out yung number 2. Positive, negative out ang ating number 1. Okay? Sana po natusundan niyo po ang ating ginagawang pag-aaral, no? Ang ating itinuturo sa inyo. So, gaya po ng ating nasabi, ito po yung connection niya in, positive, in and out po ito. Dalawa na to kasi ito yung positive nila. So, kailangan po mag-combine po itong dalawa. Hindi po maghiwalay itong ating So, ito yung number 3. Number 2. Number 2, positive. Ito yung number, positive. So, number 3, negative. In. Number 6, negative out. Laging ganyan po. Pero ang pagkakaiba po dito sa ating may pagkakaiba po sa ating IB. Insulator base, no? Sa ating insulator base. Meron po siya pagkakaiba sa ating standard. Saka isang standard base natin na 7 ang kanyang terminals. Ito po ay 6 lang po ang terminals. Okay? So, ngayon, tuturo ko po sa inyo ang connection ng ating ISM naman. Ang ISM, yan po. Ito yung ISM natin. Kaya ng ating nasabi, ito po yung in, number 4, in positive, in negative niya is number 3. Ha? Ito po.
At ito naman po yung positive in, out ng ating ISM. Number 2. Saka yung number 1, negative out. Papunta na po dito sa ating pull station. So, gaya ng ating nasabi, kailangan po, pag hindi, wala po tayong tagging sa ating mga wirings, no? Kung wala po tayong tagging sa ating mga wirings, kailangan gumamit tayo ng multimeter. Ito yun, papunta rin dito sa ating pull station. Okay? In and out. Ito, sigurado ako ito yung ating in. No? At ito yung out natin. Papakita ko sa inyo kung paano po yung connection niya. No? Huwag po tayong magkakamali na kapag i-connect natin, magbaliktad po. No? Kasi pag binaliktad ho natin ito, ang trabaho po ng ISM, puputulin niya ho. Puputulin niya yung ating supply. So, pagkaraan po dito, kahit na ilang device po na nakapaloob dito, pagkatapos ng ISM, pagka merong baliktad, hindi na po gagana ito sa bandaron, papunta ng ating return. So, ang makikita lang po natin na gumagana is from the start. Ito po ang trabaho nito, itong ISM natin. So, connection po nito, ito yung in, no? In. Kaso lang, maiksi po yung ating wires. So, 1, 2, 3, 4. Ganyan po ang pagkakakaan niya. 1, 2, 3, 4. Wala pong nakalagay dito na negative, positive, negative, positive. By numbers po. So, ating po tatandaan, take note, no? Always number 4 is the positive in. Okay? Ito po. Positive in. Number 4. Saka negative in yung ating number 3. Nahihirapan po tayo kasi ito po ay maiksi po yung ating ilagay na wires. Okay, yan. Yan po. Ganyan po ang connection niya. Ito yung positive number 4. Positive, negative in naman ang ating number 3. So, ito po, number 3, positive out. Okay. So, dahil sa maiksi po ang ating wires, at least naipapaliwanag po natin kung saan po nanggagaling o saan papunta po yung ating mga wirings, no? Okay. Ganyan po. Ito po yung ating pull station. Okay. Yan po. Yan. Ngayon, ang susunod nating i-connect ay ito yung isang standard base natin na 7 ang kanyang terminals na sinasabi ko. Bakit po terminals? 7 po ang terminals niya. Ito po yung number 2, no? In. Ito yung dalawang positive natin na in. Ito yung negative in na number 3. Number 3. Yung number 5, meron po tayo isang wirings dito papunta po sa ating LED. Karamihan po kasi na ginagamit dito sa ating standard base na isa, na 7 po yung terminals niya, ito po yung ginagamit sa loob ng ceiling. So, hindi natin makikita kung ito po ay nag-aalarma. Paano lang natin makikita? Mag-i-indicate po doon sa isang LED. Kaya po, meron po tayong number 5. Ito po yung connection niya. No? Dito po yung positive sa number 5. Ito. Ito sa number 5 po yung positive. At saka ito yung negative niya. So, dalawang wire po ang nakakonect dito. No? Dito sa number 3.
papunta dito. So papunta po sa LED po ito. Ayan. Para ma-monitor natin yung nandoon sa loob ng ceiling, ito po yung ginagamit natin. So ito po yung number 7 naman, no? Ganyan po yung connection niya. Ngayon, dito naman tayo sa IB, insulator base. Ang insulator base po natin ay madalas po inilalagay diyan sa tuwing pagkalipas na ang ilang device, 15 device. Depende po kung ilan po yung nakaprogram na gusto ninyo. So, 10 device or 15 device like that. Meron tayong IB ulit. Puro smoke detector po, heat detector or what nakapaloob po dito before mag-IB ulit, no? So pagka meron po tayong problema sa ating IB, yung susunod po na device, halimbawa po itong IB natin, halimbawa ito po, dito po nagka-problema tayo dito sa IB, yung susunod na device wala na po siyang supply kasi kinakat niya po. Kaya po insulator base, no? Insulator base. Pag may problema tayo dito, may shorted or what, na bigyan ng tubig or may problema yung ating device na sumunod, ikakat po nito, no? Tandaan po natin, baka mamaya magkakamali tayo, ang IB hindi natin nasusukatan ng voltahe pagkatapos ng out, no? Always in lang. Masusukatan lang natin ng voltahe pag nakakabit po itong device natin, no? Itong device natin. Yung smoke detector, pag nakakabit na po, doon natin masusukatan. Ikakabit natin, tapos susukatin natin dito, kung wala po siyang voltahe, meaning ito po ang ating problema. So, yan po ang trabaho ng IB. Ngayon, gaya po ng ating nasabi, sa mga susunod nating na video, papaliwanag ko po paano troubleshoot or ano po yung mga trabaho niya ng bawat isa. Akin lang po, binigyan ko kayo ng kaunting panimula para sa mga nagsisimula at mga gusto pang mag-maintenance sa low current ng fire alarm panel. So, bawat panel po, bawat brand po, magkakaiba po ang ating ginagamit po, no? So, sana po meron po akong kaunting naitulong sa inyo o naituro. Sana naunawaan niyo po ang ating munting pagtuturo, no? Munting tutorial sa ating fire alarm. So kung ano man ang iyong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa ibaba at atin pong tatalakayin sa ating susunod na video. So ngayon po, natapos na tayo, no, sa connection. Ngayon, lalagay lang natin ang ating mga device. Ang madali pong paglalagay, meron po tayong sign po dito, no? May marking. Ganon din po sa ating base. Meron siyang marking dito. Kakapain niyo po para madali. Kasi napakahirap po maglagay ng ganyan na kayo sa ating sa taas pagka. So kailangan kabisado ninyo po. Kabisado ninyo yung markings. Meron siyang markings dito. Katapat po dito sa ating butas, no? At saka markings dito. So doon po ninyo itatapat at ilalagay yung ganyan. So itatapat lang po siya. Okay? Ganun din po ang gagawin natin sa mga susunod na ating device, no? Dito, ganyan lang po kadali. Tatapatan lang po natin yung kanyang mga markings, no? Yan lang, ganyan. So, nilagyan lang ko sila.
natin yung mga device. Okay. So meron po tayong mga sobrang device.